Patuloy po tayong nag-enjoy sa presensya natin. Alam po natin lahat na we are not saved by our own efforts or any good deeds that we did in our lives. We know that in Ephesians said that it is by His grace we are saved. Through His amazing grace we are saved. It is not our own effort that we did good in this life, but it is by Him we have salvation. So we sing this song, Amazing Grace. Let us feel His Holy Spirit and let this song be a prayer in our heart. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I found. Was blind, but now I see.
chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And I love His mercy and grace, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secure. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My Savior has ransomed me. My God, His mercy amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My Savior has ransomed me. And I love His mercy unending love, amazing grace. The ocean soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but that who call me here below will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. Pakamahan po natin natin Panginoon. Praise. Mas tayo po yung makakaupo na. Maraming salamat po. Pwede po ba tayo tumayo ulit? Kasi pag-pray po muna natin na tithes and offering before po tayo magkaroon ng exhortation. Diba sabi nga ho ni Jesus Christ na it is blessed that we give than we receive. So Lord God, tayo po ay tatahak sa isa pang pag-aalay ng praise and worship kay Lord through giving. So Lord God, dinadalangin namin ito, Lord God, tinataas namin ng mga tithes and offering namin, Lord God, and our prayer offering, Lord God, na kayo po ang patuloy na mag-bless sa mga buhay ng mga magbibigay, Lord God. Kayo po sana magbalik sa kanila ng siksik-liklig at umaapaw, Lord God. Lord God, at dalangin din namin na sa mga hindi makakapagbigay ay naway i-bless na rin sila para makapagbigay din sila, Lord God. Dahil nang ito, binabalik namin sa ngalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. So, blessed po ba tayo this whole week? Parang nangawa ang amen natin sa ating mga blessed po ba tayo? So, blessed po tayo ngayon. Sino po ang mamumuna at makikipagunahan para mag-testimony ng kanyang blessing galing kay Lord? Sino ba mauna? We said we are blessed, right? So,
parang life stories na yung hindi po pleasant sa feeling. Especially po, especially pag Lord knows sa mga pasyente is mga sitwasyon nila is talagang hindi po siya kalugod-lugod sa damdamin. Especially pag yung isang pasyente is na ano siya na tuklasan niya na meron siyang tanong sa pagbuhay. Gusto ko lang po i-share last Friday. Meron po akong shift sa day surgery po. Meron pong part doon is endoscopy, whereas ko tinignan po nila yung inside po through camera. Meron pong procedure nun, tinatawag nilang ERCP, tinatanggal po yung gallstone sa bile duct. Basta isang part po sa ating pong katawan, tinatanggal yung bato through camera. Tapos mayroon ding instrument, tatanggalin yung bato. Nung natanggal nga po yung bato, pero natagpuan ng consultant na kasi sa bile duct natin, malapit yan sa pancreas. So, nung tinignan nung consultant yung pancreas ng pasyente is meron nga pong cancer. Sinabihan po yung pasyente, meron po siyang 6 weeks to live. Yung po yung pinapasalamat ko Lord dahil nandito po tayo lahat na hindi po natin yun na-encounter na dapat na every minute of our lives is talagang dedicate natin sa ating Panginoon na parang there's no like tomorrow na at yung dapat natin gawin. Kasi hindi ko alam kung anong plano ng ating Panginoon sa inyong buhay. So, I encourage everybody na every minute is dedicate nila kanilang buhay sa Panginoon na inuuna for everything else because anything talaga can happen. Yun lang po ang aking Salamat, Sister Tracy. Susunod po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko lang po ay hindi para sa akin, hindi para sa kapatid ko. Papasalamat ako sa ating Panginoon dahil sa pagte-text niya sa akin, yung isang linggo, sinabi niya na hindi na siya matatanggal sa trabaho. Kasi mariretain siya dun sa sa dinami-dami ng mga tinanggal sa kanilang kumpanya, isa siya sa mariretain. Pero nalagay siya sa alanganin. Halos last 2 months ago, halos wala siyang makain dahil hindi sila pinapasahod. Yung mga, kasi doon sa Qatar, parang sa Pilipinas yun eh. Ang mga tindahan doon, kasi kung mananggaling din ako doon, kaya alam ko, ang mga tindahan doon yung mga Indiano nagpapautang. Papautang ng mga tindahan nila. Tapos, kada sweldo, bayad. So, alam ko yun. Pero anong nangyari? Dahil nagkaroon sila ng tanggalan, dahil kumunti na yung trabaho ng kanilang kumpanya, hindi na nagpapautang yung mga Indiano, yung mga tindahan, dahil nalaman niya na nagkakaroon ng tanggalan. So, lagi siyang nagtetext sa akin, sinasabi niya na, Kuya, halos wala na akong makain dito. So, sabi ko sa kanya, alam mo naman na wala akong trabaho dito, maasa lang ako sa mga taong nakapaligid sa akin, yung mga nagpapagawa ng laptop, wala akong regular, hindi na kailangan. Tapos, Iba mo! Buhari pa yan. hindi, sabi ko sa kanya, alam mo naman na wala akong trabaho rito, anong may bibigay ko sa iyo? Ang sabi niya sa akin, Kuya, wala na akong ibang malalapitan, hindi ko lang. Sabi, Kuya, uwi lang mo na nasa Dubai, bakit hindi mo kausapin? Alam mo naman yung marami ding anak. Ikaw, napagtapos mo na yung mga anak mo sa pag-aaral, wala ka naman masyadong iniintindi. Sabi ko, sige, kung ano man yung nasa akin, hahabilin ko para makapadala sa'yo.
Awa naman ng Diyos, kahit paano napadalan ko siya. Tapos nung linggo, nakatanggap nga ako ng text pagkatapos ng praise and worship natin. Kuya, maraming salamat sa mga prayers mo. Dahil hindi na ako maaalis sa trabaho. Nirin nyo na yung aking isa. Kaya aking pasalamat ko sa Diyos dahil kahit na magkakahiwalay kami magkakapatid, nagkakaroon kami ng komunikasyon kahit paano. At hindi kami nalalayo sa Panginoon Diyos. Ito naman pong kahit gano'n pa kahirap yung dinadanas mo. Kung sa tingin ng iba, imposible, pero sa tingin ng sa Diyos, nothing is impossible, di po ba? So lahat ng struggles nyo, lahat ng trials nyo, kaya niya, huwag nyo, wala ng burden nyo, huwag nyo sarilinin yan, ibigay nyo kay Lord kasi sabi niya nga, cast all your burdens and I will give you rest, di ba? So, sino po ang susunod na magbibigay ng kanyang testimony sa ating Panginoon? Si Ate Marifa? Lagi na lang ako matayo pag nandito ako. Dahil siguro ito lagi isa, kasi lagi may answer prayer na hinihiling ko, pinag-pray ko yung employer ko na sana magising, nagkakuma. Tapos, pinag-pray ko rin yung kaibigan ko na may cancer. At least kahit pa paano, answer prayer ako doon sa coma. Kasi, hindi lang naman siguro sasabi ko na ako lang nag-pray, marami naman siguro. Kasi, yung kaibigan ko lagi sinasabi na, ipapray mo naman yung amo ko. Siyempre, naging amo ko rin. Sabi ko, mag-alala, ipag-pray ko gabi-gabi yan. Kaya minsan, nakakalimutan ko pag nag-pray ako, pero inuulit ko yung prayers ko kasi nakalimutan ko yung mga ipag-pray ko. Kaya sabi ko, nung nalaman kong nagising after 3 weeks, sabi ko sa ako, happy ako mo na narinig ko na nagising na pala yung asawa mo kasi mabait ka. Sabi ko, answer prayer tayo sa mga pinag-pray natin. Tapos sabi niya, kasi yung amo ko rin kasi hindi ganong marunong mag-English, kagaya ko rin. Ang answer lang niya doon sa text ko, sabi niya, I'm happy. Sabi niya, I'm happy. That is nice text from me. Sabi niya ganun sa akin. Instead na sasabihin niya na masaya siya dahil na pero yun ang sabi niya. Sabi ko, bakit ganun sumagot si Marie? Sabi niya, kasi hindi marunong yun mag-English. Never yan nagtitext sa akin. Kung may kailangan niya, tumatawag yun sa akin, hindi nagtitext. Ganun ba? Sa bagay, okay lang yun kasi ako din naman gano'n. Tapos ngayon, yung si Ate Lucy, yun nga, laging pinagpipray ko rin kay Pastor yan sa Bible study namin na ipagpray natin sa Ate Lucy. Ang sabi ng kaibigan ko na medyo okay naman siya, lumiliit daw yung bukol na kailangan siyang operahan ngayong December. Kaya sana patuloy pa rin ako nagpipray para sa kanya na sana magiging okay siya dahil siya yung, kung bagong dating ako dito sa London, siya yung lagi kong tinatakbuhan. Kahit libo-libo nang hihiramin ko sa kanya, nagpapahiram talaga yun. Super bait niya talaga, as in. Kaya sabi ko sa asawa ko, hindi ko ipagpalit si Ate Lucy kasi parang nanay ko na rin siya. Dahil nung nagka-emergency kami, na wala kami pera, doon sa kanya lang ako nakakuha ng 1,000. Imagine, minsan ka lang makakuha ng ganung kalaki sa ibang tao. Pero nagtitiwala siya sa akin. Kaya sabi ko, ang bait naman niya, kahit pa paano ngayon, yung lagi ko pinagpipray. Tsaka isa pa, ito pa siguro testimony ko na yung last month, sweldo ng asawa ko, hindi ako nagtatight. Sabi niya kasi, bibi mo ko i-tight yung sweldo ko. Kasi ipapadala natin sa Pilipinas yung itatights dahil ibibig din daw ng church doon sa Pilipinas, yung kaibigan niya. Ngayon, hanggang ngayon, hindi namin na ipadala yun. Ang gulat ko na lang, talagang i-share ko sa kanya yun. Once kasi nasabing tithes, dapat ipadala natin. Pero ang ginawa natin, hindi natin pinadala. Anong nangyari ngayon? Parang ang gulat ko, naipon kong 1,000, biglang nawala. Alam mo ba, sabi ko, yun ang sinasabi ko sa iyo, pag tithes talaga, ibibigay natin. Hindi yung, tingnan mo na ipon natin yung 150
mga tights natin, ginawa natin, sabi padala. Ngayon papadala, wala. Biglang nagulat ako kasi palipat kami. Bakit nawala yung pera? Bakit nagkulang kami? Sabi ko si Christine, na lagi naman ako may ipon, mayroon akong pera lagi. Sabi ko, tingnan mo, may piso wala tayo natitira. Ngayon magkaano tayo maglilipat. Tingnan mo ang nangyayari sa atin. Dahil sa nangyayari sa atin sa tights natin. Kaya yun ang approval ko talaga sa tights na kailangan ko talagang ita-tights yun, hindi yung itatago ko lang. Kasi talagang biglang nawawala. Kaya yun ang tsaka isa pa na iti-testimony ko rin yung dahil sa Bible study, kahit minsan struggle kami mag-asawa, kahit minsan sinasabi, minsan nung una, lalo nung una, parang pagod. Lalo sa pagluluto. Siguro ito yung napapagod ako nung una talaga as in. Pero pinag-pray ko, sabi ko, Lord, ito yung pinaglilingkuran ko sa iyo. Sabi ko, ano mo sa akin na hindi ako mapagod. Pero awa ng Diyos, tumagal. A year. More than a year na hanggang ngayon. Sabi ko, hindi ko na naramdaman yung pagod. Sabi ko, bakit kaya parang ang easy ko nang magluto? Hindi na yung kagaya ng dati ng Diyos ko. Para akong struggle na pag punta doon. Sabi ko talaga, ako din Dimulyo. Sabi ko gano'n. Sabi ko, hindi Lord, para sa iyo to. Pinaglilingkuran ko. Pero awa ng Diyos hanggang ngayon, sinasakin ang Bible study. Minsan naging struggle, nag-aaway kami dahil ganyan. Pero pinag-aano din natin, pinagpiplik ko kahit pa paano nandiyon pa rin si Lord. Tsaka isa pa, unti-unti din ako nag-grow. Sa tagal ko nang nag-church, ngayon lang ako na kaya kahit si Kian, natututo na rin, nag-pray kami dalawa. Pag sinabi ko, Kian, close your eyes, pray tayo ha? Sabi ko gano'n. Kaya nag-pray din siya. Pag sabi ko, in Jesus' name, sabi na kaagad, Amen. Sabi ko, thank you Lord, kahit ano yung anak ko natututo sa akin. Kaya, nagtathank you talaga ako sa Bible study na talagang nag-grow ako. Nagbabasa na rin ako ng Bible kahit nasa bus, yung ko sa YouTube ko, lagi kong binabasa yung Bible. Kaya sabi ko, natututo na rin ako kahit paano nag-grow ako. Dahil ako yung Kristiyano na hindi pa ako marunong sa Bible. Sa tagal ko nag-Kristiyano, pero lagi kong inaano ko kung ano yung nasa puso ko. Alam ni Lord kung ano yung nasa puso ko. Kaya yung lagi kong pinagpipray na gano'n. Pero sa Bible, never ko talaga na i-open yung Bible para basahin ko. Ayun lang po ang nito. Kung nga po na sabi nga sa una niyang testimony na hindihan lang yung communication para magpasalamat tayo sa Panginoon. Kahit balot-balot man yung English natin, basta alam natin sa sarili natin, alam natin sa puso natin na napapurihan natin ang Panginoon. Tsaka sa mga taong nagsisik ng kanyang kingdom, syempre sigurado, hindi sinabi nila na and all these things shall be added unto you. So, tayo po'y, kung wala na pong magte-testimony, meron pa po ba? Kung wala na pong magte-testimony, tayo po'y magpatuloy na sa praise and worship natin pa naman. Yes, handa na po ba sila na sumayaw at papuri sa Panginoon? Hallelujah! Amen. Hallelujah! Saan po? Bigyan po natin ng malakas na balita si Lord.
Oh,
was rich, He became poor for us to be rich. He gave up everything and just to save our lives. We are unworthy, but He's been willing to give His life for us to be saved and to have salvation. And one day we'll be with Him. So let us sing this song above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you are here before the world began. Above all kingdoms, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world's ever known, above all the treasures, above all the treasures of the earth. There's no way to measure your worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all beings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all the treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. He took the fall and taught me above all else, like a rose trampled on the ground. He took the fall and taught of me above all, like a rose trampled on the ground. He
Jesus.